political analyst. Ito yung sa interview. Sa iba naman ay pinatawag kami narco-vloggers o coco-vloggers at iba pa. Dahil sa mga naunang mga sinabi ng ating mga kinatawan na nasa Kongreso, naging maliwanag sa amin na mayroong ito po ay isang paraan para patahimikin kami. Patahimikin sa pamamaraan ng marakas na pagtatanong doon sa bahay nila, sa House of Representatives. Kung kaya't naisipan namin na panindigan ang aming karapatan magsalita at magpahayag. Dahil kung papatawag kami at paparusahan o papagalitan sa mga sinasabi namin, ano pa ang saysay ng kanilang magsalita at magpahayag. Pinaninibigan namin ito dahil ito ang nag-isara ng ating sa aming pagkakas. Kung kaya dito sa aming petisyon na tinulog sa Korte Suprema, sinasabi namin itong proceedings nito ay paraan lang para pagalitan kami o patahimik din. Nakita naman namin kung anong ginawa sa mga resource persons ng mga parko, ng PITCO. Nakikita natin na kahit labag sa sarili nilang rules na 10 days lang ang detention ng isang na site for contempt, nagtatagal pa rin ang kanilang mga resource persons. Nakita namin sa ibang mga hiling nila ang marahas na pagkakaroon. At kadalasan sa halos kawalan ng respeto, lalo-lalo na inimbita nila ang ating Vice-Presidente, ang ating Presidente. Alam namin, bilang mga ordinaryong mamamayan, hindi ganon kabait, mabait pa ang gagawin ngayon, ang ituturing nila sa amin. Aware din po kami na masakit ang kritisismo, ang pagsasalita at pagpapahayag namin. Ngunit alam namin na ito ay karapatan. Ang kailangan magsalita at magpahayag, ang isang purpose nito is precisely that para ma-check ang pagmamalabis ng ating mga opisyalis. Para ma-check ang pagmamalabis ng ating gobyerno. Sa araw na ito, alam namin, tuloy-tuloy ang pagdidinig doon sa kaso na pinay na periodic release tungkol sa budget. Isang ehemplo na po yun na aming kinupuntigan. Korupsyon, pagmamalabis, pagwawalang saysay sa ating mga karapatan, o pagbabastos, pagkalabasanan sa aming mga karapatan atin, ay lahat. Maraming kinatatakutan nila ay yung tinatawag nilang influence o reach ng ilan sa mga kasama ko dito sa mesa. Hindi ko namin kasalanan yun. Kadalasan nagkukomento lang kami at nagpapahayag ng aming saloobin. Madalas yung saloobin na yun ay galit. Galit sa mga pangyayari sa mga panahon ngayon. Dahil dito, imbis na pumunta sa imbitasyon, imbis na pumayag at tanggapin ang imbitasyon ng Kongreso, ng House of Representatives, sa Korte Suprema kung pumunta at nag-file ng ating petisyon. Dito sa petisyon, sinasabi namin, at iwanagin ko lang hindi po ako abogado dito. Petitioner po ako. Dito sa aming petisyon, sinasabi namin, itong hearing, itong inquiry into legislation, itong proposed na legislation nila, pareho yan. Ang pagdidinig ay isang paraan para pagalitan kami. Posibleng pahiyain kami. Posibleng ititigil kami bilang paghihiganti sa mga sinabi natin. Ang pinapropose nilang batas, maliwanag labang sa saling ng batas na nagsasabi ko, law shall be passed the Virgin Freedom of Speech. Itong pagtulog namin sa Korte Suprema ay isang paraan para paglabanan namin ang lumilikit na espasyo para sa aming relasyon. Matagal na tayong hindi ganito o itagulan. For a while, ini-enjoy talaga natin ang malawak na pagkakataon na binibigay ng social media sa mga katulad natin o
ordinaryong mamamayan na nakahanap ng boses, nabigyan ng pagkakataon na mapahayag ang saloobin. Ang ginagawa po ng House of Representatives ay nananakot. Gusto nila takutin ang ordinaryong mamamayan maging critical sa mga nagmamalabis na mga opisyalis, sa mga pagmamalabis ng ating gobyerno. Ano gusto nila? Paliwalain namin ito, nakikita namin karahasan, yung creed na nakikita natin yung sa national budget. Ito na nga lang ang kaisa-isang sandata ng ordinaryong mamamayan. Gusto pa nila makatitin, paliwalain. Nakikita namin dito may imbalance. Ang mga kongresista natin may power of the purse. Parati nilang pinapaalala yun. Sila yung mga opisyales, ang sweldo, ang travel, ang bayad sa kanilang mga opisina galing sa buwis natin mamamayan. Mayroon silang power to cite in contempt. Mayroon silang parliamentary immunity sa ilalim ng speech and debate laws. Itong parliamentary immunity na ito, gamit na gamit. Lalong-lalo na kapag ordinaryong mamamayan na ayaw nilang pasalitain, ngunit gusto nilang panggalin. Nakita namin ito sa ibang mga huli. Sigurado kami magagamit ito sa amin. Hindi kami pinapatawag para marinig yung aming boses, marinig ang aming quote-unquote expertise. Pinatatawag kami maliwanag dahil gusto nila kami pagalitan. Nang sa gayon, ang ibang magtatahas, ang ibang gugustuhin gumamit ng social media para maging kritikal, pagsabihan ang ating mga opisyalis ay mapipigilan. Mapipigilan pati kami. Ang tawag po dito, prior restraint at matinding pinagbabawal ng saligang batas. Ito ay may chilling effect. Natatakot ang ibang tao na gamitin ng social media sa paraan kung saan intended talaga ang freedom of speech para i-check ang gobyerno natin. Sinabi na ng Korte Suprema, basta ang speech o yung pagsasalita at pagpapahayag ay ginagamit para i-check ang mga opisyalis, protected speech yan. Yan na po yung dahilan para sa freedom of speech. Ang hinihiling namin dito sa kaso ay prohibition at certiorari. Ibig sabihin, itong desisyon, ang pag-propose ng legislation na ito, ang desisyon na magganitong hearing ay ginawa with great abuse of discretion. Ibig sabihin, wala ito sa mandato nila. Walang mandato ang Kongreso na lapastanganin ang karapatan ng mga mamamayan. Lalo-lalo na ang karapatan magsalita at magpahayag. Pinipigilan namin sila. Pinapipigilan namin sila na ituloy ang hearing. Itigil yung panakot nila sa aming mga nagsasalita sa social media. At tapusin nito ang proposed legislation po. Sinasabi nila, regulatory framework for social media. Wala nang regulatory framework for traditional media. Walang framework at all, regulatory framework for any form of expression. Maliban lang dun sa classification na ginagawa natin for movies and television and radio. Wala tayong board exam para sa mga vloggers. Wala tayong paraan para mag-decide kung sino lang ang pwedeng magsalita at magpahayag. Ginagarantiyan ng saligang batas na ito ay para sa lahat. Kahit hindi kami congressman. Ang prayer is itigil ito, itigil ang pananakot, itigil yung mga aksyon na nagbibigay takot sa ibang tao na magsalita at magpahayag.